Kagiwa, ang Program Director for Animal Kingdom Foundation. Attorney Heidi, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Rajuman Lourdes, no? At magandang Oo. hapon din po sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Attorney, galing ko sa inyo for confirmation. And sorry sa mga nakikinig, medyo sensitibo po ito. Namatay ba yung kalapati? Um, there is a great possibility po na namatay ito dahil the dove was attached to the balloons na pinalipad, ano? Siyempre midway sa ano, puputok yung mga lobo, di ba? Kung naka-attach siya doon, hindi siya makalipad, babagsak siya kasama yung mga mga lobo na pumutok. At hindi ito makakawala. So, pagbagsak niyan sa lupa, kung saan man siya babagsak, posibleng ma-injure ito. Ano po ang responsibility ng simbahan sa insidenteng ito, attorney? Sa totoo lang po, no, they can be held liable for violation of the Animal Welfare Act. And of course, sabihin man po natin the church, no, itself, the diocese may not know about it, pero let's face it po, sinabi na rin po nila at na-track na rin po natin. May 2018 tayong document, may 2022 tayong mga nakitang mga posts at saka mga doc evidences na taon na pala nilang ginagawa ito. So that means they know that this is happening. So the liability can extend po doon sa atin pong mga church leaders dito po. Attorney, linawin ko lang, no, at least galing ho sa inyo, base ho sa inyong pag-research at sa information na nakuha ho ninyo, hindi ito ngayon lang. Yearly ginagawa ito. Opo kaya naman po sabi ko nga din po, bakit kaya hindi natin nalaman ito ng mas maaga? Pero ayun, salamat na rin po kami doon po sa nag-upload at nag-report po sa amin ito. At kami po ay nasabihan, no, to take action to stop this. Okay, attorney, ano po ang inyong action na sinasabi about this po? I just want us to discuss po, no, committee. I don't want to we wrote the church, no, ang diocese po. And then, syempre, we asked for an explanation. We asked also for them to stop this practice of using live animals in the religious celebration. And at the same time, we also offered, no, our services na pwede tayong mag-conduct ng education campaigns diyan po sa simbahan, hindi lamang po diyan sa diocese ng Malabon, sa buong simbahan or church community. Just so maipakalat po natin ang importansya ng animal welfare at kung paano at ang compassion, no, or compassionate for actions for animals. Attorney, sabi ho nila, si Attorney Kagiwa ay nagpa-file ng kaso sa tulong ng ating mga kababayan, mga nagsusumbong sa ilang mga sektor individual. Kayo ba'y magpa-file ng kaso against sa pamunuan ng simbahan sa Malabon? Opo, ito po ay aming pinag-aaralan ngayon. Ito po ay aming tinitingnang anggulo, no? Makikita po natin doon sa explanation po ng ating bishop, no, na apparently while they would want to stop releasing the balloons with the bird, they will still use live animals po in the celebration. So I think hindi pa rin po clear maybe from the church, no, yung sinasabi po nating stop the use of live animals in celebrations, no, or in the religious celebrations. And with that, there's a possibility po na, at ito po ay aming pinag-aaralan ngayon kasama po ng aming mga ibang pang mga abogado, na ito po ay masampahan ng kaso. Bakit ho may mga kababayan pa rin ho tayo na hindi pa open, no, sa pagrespeto sa karapatan ng mga hayop? Yung latest po, merong isang buntis na pusa na pinaglaruan ng ilang kabataan. Ayun na nga po, alam mo, Ma'am Lourdes, no, hindi as an animal welfare NGO, and we've been operating for more than 20 years, no, hindi nang parang ang feeling nga po namin, kami po ba ay failure? Kami, ang media, no, the media is our partner in spreading information, education on animal welfare sa mga iba-iba pong programa sa radyo at telebisyon, bukod pa nga po sa social media. Pero parang
meron pa rin po at lumalabas pa rin po na talaga pong meron pa rin gaps or pagkukulang. Kaya naman po sabi natin, kung nakikita po natin na may mga ganito pa rin pong basiko, no, napaka-basic at na-violate pa rin po. Siguro po kailangan pa rin po talaga nating i-intensify ang animal welfare education. Kailangan na po talaga natin ng isang konkreto, no, at strategic approach to include of course the church, no, in ensuring that animal welfare is also respected. Alam niyo po ba na hindi lamang po ito ang report sa amin tungkol sa mga simbahan po na nag-violate ng animal welfare. And it's sad to hear, no, that we have these reports coming from church goers na itong simbahan o itong parokyang ito ay ganito ang ginagawa sa mga aso pusa. At napakasakit po sa dibdib. Kaya po ito, kailangan na po talaga nating umaksyon all together to make our approach more strategic and more impactful para po talagang ma-include natin ang all sectors ng community sa animal welfare consciousness and education. Nabanggit niyo ho education, no? Pwedeng isama sa eskwelahan. How about laws, batas? Mahina ba? Ngayon po kasi, although meron po tayong batas, para po sa akin ito ay mahina. Kaya naman po kami po as Animal Kingdom Foundation nagsusulong at nagsulong po kami na amyendahan ang batas natin sa animal welfare at ito po ay nakapending po ngayon sa Kongreso at sa Senado po, no. Kaya nakikita po natin kasi na dahil lumalawak na rin ang kaalaman ng mga Pilipino sa animal welfare, marami na rin po tayong aspeto na nakikita na gaps o pagkukulang at kahinaan nito. Kaya po kailangan na po talaga nating paigtingin ang batas, hindi lamang po yung penalty. The penalty is one aspect alone, but the entire framework of policy, implementation, monitoring, and of course, the punitive portion. Kaya lang ma'am, napansin din natin, no, may ibang local government na antindi ng kanilang pagrespeto sa batas at pangangalaga ng mga hayop. Pero yung ibang LGU parang nakatuon sa wala kasi kaming budget, Lourdes. Attorney Heidi, wala kaming budget dyan. Hindi yan ang aming priority. Opo, buti po napansin niyo yan kasi napaka-sakit pakinggan, po. Kasi kung ikukumpara natin ang local government unit sa isang maliit na NGO na katulad po namin, bakit po namin nagagawa? Bakit ang isang government agency who would have the connections, the authority, the power, and that resources if only they want to or if only they would have that political will na isama po ang animal welfare sa kanila pong programa, ba't hindi nila magawa? Kaya yun na nga po, dun po sa tinatawag po nating amyenda ng animal welfare. Pinaigting po doon at talagang in-emphasize ang role ng barangay, ang role ng local government units, ang role ng education po sa pagsusulong na mapalalim ang kaalaman at mapalawak ang pagrerespeto at pagproteksyon sa animal welfare dito sa ating bansa. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan at sa mga nais ho kayong makausap, magsumbong, may mga gustong ipaabot, ano po at paano ho kayo matatawagan or makakontak ho ng ating mga tagapakinig, attorney? Opo, nakikiusap or nag-aapila po kami sa lahat ng ating mga kababayan. If you see any animal welfare violation or cruelty, please report them. Report them to the barangay, report them to the police, report them to your animal welfare NGO locally o sa mga kilala, no, at credible na animal welfare organization para po ito ay maaksyonan. Huwag po tayong tumigil, huwag tayong maging indifferent. Kailangan po tayong umaksyon. Dahil po lagi nating sinasabi ng promotion ng animal welfare ay hindi lamang nasa kamay ng isang organisasyon o isang tao. It takes a village, it takes a community to protect the animals around us. Bukod po dito, ang mga violators naman po, please, no, itigil na po natin yan. Meron po tayong responsibilidad sa batas, meron po tayong responsibility sa society because alam po natin na ang mga hayop po ay may buhay at dapat din silang proteksyonan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Attorney Heidi Kagiwa. Thank you, ma'am.
Thank you so much, Mama Lou. Si Attorney Heidi Kagiwa, Program Director for Animal Kingdom Foundation. DZXL. Alam nyo, balikan ho natin Exclusive. yung mga ilang nagdaang panahon. Di ba? Alam niyo yan, mag-usap-usap kayo. Ay noon, kahit nakikitang sinasaktan yung hayop, parang normal. Pero iba na ho yung panahon ngayon. Diba? May mga grupo na ho, iba't ibang grupo na pwedeng lapitan for the protection of, your animals, yung mga animals na ating pong, hindi iba po yung animal. Na nandoon po sa mga bahay politiko, iba ho yun.